Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po'y naganap sa totoong buhay. At ito'y ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Sinadya lamang po namin na ibahin ang pangalan at lugar para na rin po sa kapakanan ng may-ari ng kwento. Pakinggan natin. Matagal ding tiniis ni Margie ang maraming sama ng loob, sanhi ng pambababae at pag-iinom ng asawa. Mamamatay ka sa ginagawa mong pang-aabuso sa iyong katawan. Banta niya sa kanyang asawa. At sa tuwing magsasalita si Margie tungkol sa problema ng asawa, ay hindi kumikibo ito, na parang walang naririnig. Ngunit ang kasagutan ay umaalingaw-ngaw sa isipan ni Edgar. Hindi nga lamang niya ito maipahayag. Margie, hindi mo malalaman at hindi mo nalalaman na ang bumubuhay sa akin ay alak. Ito ang diwang namumuo sa isipan ni Edgar at isinasagot sa mga sumbat ng asawa. Iyon nga lamang ay hindi lumalabas sa kanyang bibig. Hindi nagkukulang sa salapi at pangangailangan ang mag-asawa. Bagkus ay mariwasa ang kanilang buhay. Magkatulong nilang pinapatakbo ang negosyo na may kinalaman sa paggawa ng mga drama sa inilalabas sa TV. Sa makatuwid, ay mga producer sila. Sila ang gumagawa ng isa sa mga pangunahing programa sa TV sa tuwing 2:00 ng hapon, lalo na tuwing Sabado, na may pamagat na Puso. Ang host ng programa ay si Tina Tomas, ang nagsisiwalat ng mga problema ng mga totoong tao na nagpapadala ng sulat sa kanilang himpilan ng TV. Bago ang problemang tinatalakay sa sulat, ay isinasadula, ginagawang drama ng producers. Dahilan sa katanyagan ng programa, ay naging kilalang kilala si Tina Tomas sa buong bayan. Maganda siya, mataas, maputi, may mahabang itim na buhok at maganda ang pangangatawan. Palibhasa ay si Edgar lamang ang hindi lamang producer kundi direktor pa rin ng nasabing programa. Nagkaroon ng malapit na pagkakaibigan si Edgar at si Tina. Umunlad ng umunlad ang kanilang pagkakaibigan hanggang sa ito ay dumating sa pagkakaroon ng bawal na relasyon. Bagamat dalaga si Tina, ay may asawa naman si Edgar. Noong una ay hindi alam ni Margie ang nangyayaring pag-iibigan na kubli na namamagitan kina Tina at Edgar. Ngunit kasabihan nga, may pakpak ang balita at may tenga naman ang lupa. At kapag may ipinapakulo, ay tiyak na may sisingaw.
Nang umabot sa kaalaman ni Margie, ang ginagawang kataksilan sa kanya ni Edgar ay kinausap niya ito ng masinsinan. Kapag hindi mo itinigil ang relasyon mo kay Tina, hihiwalayan kita. Paalisin mo sa ating negosyo at buhay ang walang kahiyang babaeng yan. Pagmamatigas ni Margie. Bagamat alam niya na madaling sabihin ang nasabi, ngunit mahirap gawin. Paanong gagawa siya ng hakbang na ikagagalit ni Tina at ikasisira ng kanilang ikinabubuhay? Oo ang sagot ni Edgar. Ititigil ang bawal na relasyon. Ngunit hindi niya maaaring paalisin sa programa si Tina. Ang ganyang katayuan ay tinanggap ni Margie alang-alang sa pagpapatuloy ng kanilang hanap buhay. Ngunit, tumigil nga ba si Edgar? Ang sagot ay hindi. Naging higit na maingat lamang siya at nang wala nang naririnig at nakikita si Margie, 3 taon na ang nakalilipas nang si Edgar ay kumonsulta sa isang heart specialist. Nawawala sa lugar ang tibok ng kanyang puso. Kung minsan ay mabilis, kung minsan ay mabagal ang tibok. At kapag nangyayari ang ganun, ay nagugulat si Edgar at natatakot. Natuklasan na ang kanyang puso ay may maliit na butas. Maaaring magkaroon ng operasyon upang matakpan ang butas. Ngunit magiging maselan ang nasabing operasyon na maaaring ikamatay ng pasyente. At kung ang kalagayan ay hindi gagamutin, maaaring higit na tatagal ang buhay ng pasyente, ngunit palaging may peligro na ang puso ay sasabog o siya'y malulunod sa kanyang sariling dugo at mamamatay ang tao. Sa makatuwid ay sala sa init, sala sa lamig, ang katayuan ni Edgar. Nagpasya siya na hindi na pa-opera at pababayaan na lamang na mangyari ang mangyayari. Ang pangyayari tungkol sa natuklasang problema sa puso ay hindi niya sinabi sa kanyang asawa upang ito'y hindi na mag-alala pa. Dati nang umiinom ng alak si Edgar. Ngunit ang pag-inom niya ay kung kinakailangan lamang. Halimbawa, sa kung may okasyon o nakikipaghambugan sa mga kaibigan. Nang lumaon, nang napagsabihan ng doktor na ang puso niya ay may problema, naging higit na malimit ang pag-inom ng alak ni Edgar. At natuklasan niya na ang alak ay puksa sa mga tibok ng puso niya na kung minsan ay mabilis at kung minsan ay mabagal. Sa makatuwid, alak ang lunas. Ang pag-iinom ni Edgar ay humantong sa pagiging alkoholik niya. Ngunit ang maganda kay Edgar ay hindi siya nalalasing. Bagkus ay lalong tumatalas at humuhusay sa pagsasalita habang napaparami ang kanyang inom. Johnny Walker ang pangmumug ni Edgar sa umaga. Buong maghapon ay inom ng inom. Sa gabi ay iinom din
at yan ang kanyang pampatulog. Sa maghapon ay 1 hanggang sa 2 bote ng Johnny Walker ang naiinom niya. Bilang direktor ng isang sikat na TV show, si Edgar ay naging pakay ng maraming magagandang babae na naghahangad na maging artista. Laging may pagkakataon si Direk na bigyan ng audition ang mga babae. Naroroong isinasama ang babae sa out-of-town trip upang mag-shooting. Naroroong dinadala ang babae sa hotel upang doon kunan ng litrato at nang matiyak kung ang babae ay photogenic. Walang tutol ang mga babae kahit na sila ay paghubarin ng damit o paggawin ng anumang maibigan ni Edgar. Iba siguro ang sigla ng nasa impluwensya ng alak. Matalas, madaldal, at bukod dun, ay nagiging mainit ang katawan. Naging mabilis at makulay ang buhay ni Edgar. Gawa ng alak at ng kanyang pagiging sikat na direktor. Walang minuto man lamang upang mag-isip tungkol sa kanyang karamdaman sa puso. Walang pag-aalala na baka mabuko sa asawa, sapagkat ang asawa naman ay abala sa opisina at nagtitiwala sa kanya. Heto, ang matamis na buhay. Malimit na isipin ni Edgar. Tagumpay, salapi, alak, babae. Ano pa, Edgar? Ano pa bang hahangarin mo sa buhay? Bulong niya sa kanyang sarili. Ngunit si Margie ay nagtitiis lamang. Nagkukunwari na hindi nasasaktan. Nagmamaang-maangan na siya na kunyari walang naririnig, walang nakikita at nararamdaman. Batid niya na si Edgar ay isang mandarambong, isang halimaw, isang mapagsamantala, asawang walang pagmamalasakit sa damdamin ng asawa. Ang mahirap ay walang magawa si Margie, alang-alang sa ipagpapatuloy ng kanilang hanap buhay. Sa bahay ay ulirang asawa at ama si Edgar. Masaya, mapagmahal, mapag-alala sa pangangailangan ng kanyang pamilya. Malimit na wala siya sa bahay, dala ng trabaho. Ngunit naroroon siya tuwing ang pamilya ay nangangailangan. Oo, may 2 buhay si Edgar. 2 ang kanyang muka. Mabait siya na asawa at ama. Ngunit siya rin ay isang lasenggo, babaero, at mapaghanap ng ligaya. May buki rin si Edgar sa labas ng syudad. Doon ay may bahay pahingahan siya at taniman ng kalamansi. Kapag naroroon siya, ay may tagapagluto siya ng naiibang pagkain. Kung nagsasawa na siya sa pagkain sa syudad, ay dun siya sa kanyang farm nagpupunta at nagpapaluto kay Christy ng pagkaing bukid. At dun na rin siya natutulog at nagpapaumaga. Karaniwan ang anyo ni Christy. Hawig niya ang mga babae sa bukid. Kalikatang kayumanggi. Mahaba ang buhok. Walang kolorete ang muka. At pambukid ang suot na damit. Humigit kumulang ay 28 ang edad ni Christy. Maaga siyang nag-asawa, ngunit
Ang pagiging may asawa ay hindi halata sa kanyang anyo. Tila siya pa ay dalaga, kaakit-akit, at amoy pinipig. Wala pang anak si Christy, at ang asawa ay namamasukan naman sa syudad. Tuwing Sabado at Linggo lamang kung umuwi. At palaging may mga tao sa farm ni Edgar na nag-aalaga sa mga tanim at pinananatiling malinis at maayos ang kapaligiran. Si Christy naman ay dumarating lamang sa farm kung may abiso na si Edgar at padating na at magpapaluto ng mga pagkaing bukid. Nang gabing iyon ay dumating si Edgar sa farm. Nagpahinga sandali, lumakad-lakad sa palibot ng farm, at pagkatapos ay umupo na sa hapagkainan upang matikman ang luto ni Christy. Habang kumakain ng amo, si Christy ay nakatayo lamang sa malapit at nang agad ay maibigay ang hihingin ng pinaglilingkuran. Habang kumakain ay nagkukwento. Nagtatanong si Edgar upang meron silang mapag-usapan ni Christy. Sa tuwing titingin siya kay Christy ay tumatakbo sa kanyang isip. Kay ganda, no? Ang ganda mo, Christy. Kanais-nais ka. Simple ka lamang. Ngunit, may angkin kang bato-balani. Mga bagay na naglalaro sa isipan ni Edgar. Kahit na nasa syudad si Edgar, lalo na kung siya'y matutulog na, ay palaging sumasagi sa kanyang isipan si Christy. Nakakatulog siya. Nadala sa pagtulog ang magandang larawan ng maituturing na isang dalagang bukid. At malimit na sa kanyang panaginip ay nakikita niya ang babae na kanyang kayakap at kahalikan sa buong magdamag. Sa dami ng babae na kinakalantari ni Edgar, bukod tangi ang pagdanasa niya kay Christy. Doon natulog sa farm si Edgar. At nang dumating ang umaga, naghiyawan ang mga trabahador doon. Nang makita si Edgar sa kama, hiwa-hiwa ang muka at ganun din ang katawan. Dumanak ang dugo at siya'y patay na. Hindi pa malaman kung ano ang ginamit na pagpatay sa kanya. Nagkaroon ng investigasyon at tinanong ng mga pulis ang nalalaman ng lahat ng taong may kinalaman sa buhay ni Edgar. Magmula kay Margie hanggang kay Christy. At hanggang sa ngayon ay hindi pa rin nababatid ng pulisya kung sino ang pumatay kay Edgar at kung ano ang motibo. Ang katawan ni Edgar ay dumaan sa autopsy. Ang doktor na gumawa ng autopsy ay nakita na ang atay ni Edgar ay kapiraso na lamang ang natitira. At ang natitirang atay, kasing tigas na ng goma at maitim na kung hindi siya napatay, ay malapit na rin siyang pag-iwanan ng kanyang atay na tiyak ay ikamamatay niya. Nang malaman ni Margie ang mga bagay nito, hindi siya natuwa. Ngunit, hindi na rin siya nagulat. Sa nakita niyang buhay na pinili ni Edgar, ay alam na niya na ang asawa ay may kahahantungang hindi mabuti. Sinabi ko na sa iyo noon, Edgar, ikamamatay mo yung mga pinagagawa mo.
Sambit ni Margie na may magkahalong damdamin. Nung kausap ng doktor ay pumapalahaw siya ng iyak. Subalit nang makauwi na sa kanilang bahay, ay tila naglaho ang anumang lungkot na banal sa kanyang mukha kanina. Tila nauubos na ang kanyang mga luha, dala ng matinding lungkot. Gaya nung dati, hindi sumasagot si Edgar sa tuwing uungkatin ni Margie ang kanilang problema. Mga gunita ni Margie sa nasirang si Edgar. Makalipas ang ilang buwan, ay tinuo ni Margie ang farm nila ni Edgar. Sa tinagal-tagal ng panahon, ay ngayon lamang nagkalakas ng loob na magtungo si Margie sa kanilang farm. Marahil ay hindi pa niya kayang harapin ang matinding kinasapitan ni Edgar. Kinahaponan at magtatakip silim na, ay nag-aasikaso na si Margie at mukhang babalik na siya sa Maynila. Biglang natigil sa kanyang ginagawa si Margie nang may kumatok sa kanilang pintuan. Pagkabukas ng pintuan, ay bumungad sa pintuan si Christy. Nakatingin lamang si Margie sa babaeng nasa pinto. Si Christy naman ay tahimik lamang at bahagyang nakatungo na parang may pinagtatakpang pagkakasala. Ilang sandali pa ay lumapit si Margie kay Christy at sa kabahagyang pinisil ang braso at balikat. Ate, asa na po si Kuya Edgar? Tanong ni Christy. At saka itinuro ni Margie ang isang maliit na banga. Yan na siya, Christy. Yan na siya. Habang itinuturo ang maliit na banga. Ate, tinanong ko siya kung bakit kanya niloloko. Paulit-ulit. Hanggang sa hindi na ako nakapagpigil pa. Tugon ni Christy. Naramdam pa din ang galit habang nakakuyom ang dalawang kamay. Abo na lamang si Edgar na nasa loob ng isang ceramic vase. At kahit anong tanong pa, ay paano siya makakasagot pa? Wala na si Edgar. Isa na lamang siyang abo. Oh, Christy, wag mo nang isipin yun. Wag mo nang isipin. Sinabihan ko na yan si Edgar noon pa na ang kanyang pang-aabuso ang siyang kanyang magiging kamatayan. Wala siyang kaalam-alam sa ating lahi. Hindi niya alam ang lihim ng ating lahi. Sambit ni Margie. Bahagyang ngumisi si Margie at ilang sandali pa ay nag-akapan ang magpinsan. Ate, matagal-tagal na rin na nahuli kaming nakalasap ng karne ng tao. Ayaw man namin, subalit nararapat lamang sa kanya ang kanyang sinapit sa dami ng kanyang pang-aabuso. Tugon pa ni Christy. Patuloy ang pag-aakap ni Margie kay Christy. O sige na, Christy, kayo na munang bahala dito at babalik na ako ng Maynila. At nariyan nga pala, may mga pinamili ako mga grocery. Iniwan ko sa inyo. Babalik na lamang ako sa sunod na buwan. At kapag hindi na masyado abala,
Pakisabi na lamang kinain na nga na umalis na ako. Sambit pa ni Margie. At nagpaalam na si Margie sa kanyang pinsan na si Christy. Nananatili ang abo ni Edgar sa isang ceramic vase. Dala-dala ang lahat ng sikreto kung anong kanyang kinasapitan ng gabing iyon. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laking pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out ang Panther Security Agency dyan po sa may San Simon, Pampanga. Shoutout po sa inyo. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Shoutout po, boss. Shoutout din po sa family po ni Boss Val Dayot dyan po sa may Barangay Banban, Pequino, Kalinog, Iloilo. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. And happy birthday din po kay Boss Joel Acosta. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo, happy birthday po. Shoutout din po dyan sa may Poblasyon Ilaya, Rizal. Ang shoutout po ito ay mula po kay Boss Val Dayot. Shoutout din po kay Boss Augusto Villan. Shoutout po sa inyo, maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family, shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy, shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera, boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel, shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz, shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa, shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi, shoutout po.
Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea. Shoutout sa'yo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'ams. Sa mga suggestion, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.